Sa panahong ito, makakausap po natin ang pinuno ng lead agency sa pagpapatupad ng sin tax law na ninagdaan ni Pangulong Aquino kahapon lamang. Kasama naman natin sa linya ng telepono si Bureau of Internal Revenue Commissioner Kim Henares. Magandang tanghali po, Commissioner Henares, at maligayang Pasko po sa inyo. Magandang tanghali ho at maligayang Pasko sa maninod at makikinig ko sa inyo. Opo. Commissioner, ano po ba ang timetable na inaasahan mula sa pagsasabatas hanggang sa actual na implementation nitong batas na sin tax? What I understand is publish na ho today yung batas, no? So effective na ho yan. By next week ho, maglalabas ho kami ng revenue regulation. So by January 1, 2013, ma-implement na ho yun. Marami po, Commissioner, kasi yung nako-confuse, lalo na yung mga manonood natin, kung ano po yung mga schemes na susundin sa pagpapatupad ng sin tax. Ito ba yung pagbubuhos ng buwis agad-agad or yung kabuuang tax rate na ipapataw over a period of time? Baka pwede niyo pong paliwanag sa mga manonood. For 2013, the tax rate is for cigarette, no, 12 and 25, depending on the tier, no? Kung 11.50 or less yung sigarilyo, retail, 12 pesos. Kung more than that, 25. Sa beer, yung cup of 15.80, so 16 and 20 pesos, no? Yung sa sigarilyo, 12.25 for the first year, second year, aakyat niya, no? Hanggang by 2017, magiging 30 pesos single rate na yun, no? Opo. Sa beer rin, no, aakyat yun, tapos magiging single rate na yan sa 2015 ng 23.50. Tapos ang distilled spirit for 2013 is specific rate of 20 per proof liter plus 15% of MRP per proof. No? Okay. That will be 2013, 2014, then 2015 it will be 20 pesos specific per proof liter plus 20% MRP per proof. Opo. Tapos sa wine, meron yung iba-ibang rate, no? Pagkatapos nun, it will keep on going up every year by 4%. 4% po. Meron po kasi mga nagtatanong din kung baka naman po samantalahin ng mga cigarette manufacturers and dealers yung pagkakataon para patawan ng bagong buwis ang lumang inventory nila. Meron po bang paraan para matunton yung ganitong mga dealers or manufacturers? Ang buwis ho is lalabas ho yan. May pinapatay yung paglabas sa factory. Paglabas ho yan, wala na kaya binibenta yan ng wholesaler, retailer, wala na yung excise tax yan. Pero may income tax, may VAT. Yung presyo ng sigarilyo at wine, wala naman yung price control yan kasi hindi naman yung time commodity yan. No? So, yung control kami sa presyo, it's a matter of the market forces that's working. Sa inyo pong panig, gaano po kaigting ang inyong communication sa mga tobacco and liquor manufacturers para po malinaw nilang mapatupad yung isinasaad sa batas? Basically, wala naman yung pinagbago. Ang nagbago lang naman ho, yung buwis. Opo. So, kung ano yung sistema namin dati, ganun pa rin ho. Okay. Bahagi rin po kasi yung DOH sa talakayan tungkol sa sin tax bill. Ano pong bahagi ng ang inyong makukolekta sa sin tax ang nakatakda naman po para sa programa ng DOH? Lahat ng incremental revenue, after deducting yung 15% of the incremental revenue from tobacco, lahat pupunta ho sa Department of Health, no, yung program nila for universal healthcare at kung ano-ano pa ho. Opo. Maraming salamat po sa inyong panahon, Commissioner Kim Henares. Thank you ho.